Mga kadiskarte chicks, may nabasa akong comment na medyo mabigat ang tanong. Sabi niya, ma'am, isunod mo naman ang topic kung bakit maraming 40 years old pataas na babae ang nagkakagusto pa rin sa mga batang lalaki na 17 years old pababa. Una sa lahat, shoutout sa'yo kadiskarte chicks at salamat sa tanong. Pero bago tayo magsimula, gusto kong malinaw ang isang bagay. Kapag ang isang tao ay menor de edad, hindi natin ito dapat i-romanticize o gawing katatawanan. Hindi ito tungkol sa swerte ng bata. Hindi ito tungkol sa astig at lalong hindi ito tungkol sa sana ako rin. Dahil ang usapan dito ay psychology at kung bakit minsan may mga adult na na-attract sa mga mas bata at bakit dapat maging maingat dito. Kaya kung gusto mong maintindihan ang psychology sa likod nito, panoorin mo to hanggang dulo dahil baka may matutunan kang hindi mo inaasahan. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, hindi ito kasing common ng iniisip ng marami. Kapag lalaki ang mas matanda, mas madalas itong napag-uusapan, pero kapag babae ang mas matanda, kapag may lumabas na balita, mas mabilis itong maging viral. Kaya nagmumukhang napakarami. Ang tawag dito sa psychology, availability bias. Mas natatandaan natin ang kakaibang pangyayari. Kaya feeling natin lagi itong nangyayari. Pero hindi ibig sabihin noon ay normal na. Pangalawa, hindi porke may attraction, tama na ito. May mga adult na maaring makaramdam ng attraction, pero ang pagiging attracted at pag-aksyon dito, magkaibang bagay. Lahat ng tao may responsibilidad na kontrolin ang sarili. Hindi excuse ang emosyon, hindi excuse ang lungkot, hindi excuse ang hiwalayan, hindi excuse ang midlife crisis. Lalong hindi excuse ang mature naman ang bata dahil ang batas at ang development ng isip ng menor de edad, ibang usapan yon. So bakit may ilang adult ang naa-attract sa mas bata? Maraming posibleng dahilan. Minsan naghahanap sila ng validation. May ilan na pagkaramdam nila, bumabata sila kapag mas bata ang pumapansin sa kanila. Parang ego boost. Parang may nagpapatunay na attractive pa rin ako. Hindi ito automatic na masama ang tao. Pero kapag ang attraction ay nauwi sa paglapit sa menor de edad, doon nagiging seryoso ang problema. Ang isip ng teenager ay hindi pa fully developed. Ito ang madalas nakakalimutan kapag bata. Madali siyang ma-impress, madali siyang mauto, madali siyang ma-pressure, at dahil dito, hindi pantay ang power. Isang adult, mas may experience, mas marunong manghikayat, mas marunong mag-manipulate kahit hindi niya sinasadya. Kaya hindi patas ang relasyon. So, huwag maniwala sa linyang mature na siya para sa edad niya. Narinig mo na ba ito? Ma'am, mature naman siya. Mas matalino pa nga kaysa sa iba. Mukha naman siyang adult. Mga kadiskarte chicks, hindi yon ang sukatan. Ang pagiging mature na magsalita ay hindi ibig sabihin emotionally ready na siya sa relasyon ng adult. Malaking magkaiba yon. So, kapag ikaw ang adult, ikaw ang may responsibilidad. Ito ang pinakamahalagang tandaan. Hindi responsibilidad ng menor de edad na umiwas. Responsibilidad yon ng adult. Kahit sabihin pang siya ang unang nag-message, siya ang unang nag-confess, siya ang unang lumapit. Ikaw pa rin ang may obligasyong magtakda ng hangganan. Iyon ang tunay na maturity. Mga kadiskarte chicks, hindi lahat ng attraction dapat sinusundan. Minsan ang tunay na maturity ay marunong magsabi ng hanggang dito lang. Kung may mga balita man tayong nakikita tungkol sa adult na involved sa menor de edad, hindi yon dapat gawing inspirasyon o katuwaan. Dapat maging paalala yon na ang respeto sa boundaries at ang pagprotekta sa mga kabataan ay responsibilidad nating lahat. At ikaw, ano ang opinion mo rito? Sa tingin mo, bakit may ilang adult na na-attract sa mas bata?
Comment mo lang sa baba. Baka ikaw na ang ma-shoutout sa susunod nating video. At kung gusto mo pa ng psychology, relationship tips at mga usapang nagbibigay ng diskarte sa buhay, subscribe ka na sa Diskarte Chicks. Dito, hindi lang tayo nagkukwentuhan, nagiging mas matalino tayo sa pag-intindi sa tao. So ayun mga ka-Diskarte Chicks, sana ay manatutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Henry Dizon ng Tarlac, Erwis Villamayor ng Urdaneta, John Talakay from Dubai, Vern Lagaspi at kay Vince Santos. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.